For today's video guys, ituturo ko natin kung paano mag-traverse sa Civil 3D, ito Civil 3D, at yung Excel file na traverse data computation. So mayroong isang kaibigan natin na isang geodetic surveyor na makasamahan natin sa Abu Dhabi na gusto niyang malaman kung yung mga traverse data niya ba kung magkapareha ba sa traverse data computation natin na kukumputin natin. So meron siyang ito yung raw data niya, mapapansin natin. Ito yung kalsada. So mayroong kalsada rito from station 0 to hanggang dito station 0 plus station 5 plus 5 plus 108. So mahaba-haba. So 5 kilometers guys. Ngayon, ang traverse natin dito, ito ay tinatawag na open traverse. So bakit tinatawag na open traverse? Kasi hindi siya bumalik sa kanyang pinanggalingan. Ang close traverse kasi, kung saan ka manggaling, doon ka rin magtatapos. So dito, open traverse to guys. Nilalagyan niya ng control points ang kalsada na gagawin nila para ma-layout nila ng total station yung station ng kanilang kalsada. So, bago sila mag-layout yan, maglalagay sila ng control points para masundan o maglagay sa tamang align ang kanilang location ng kanilang road station. So, ang gagawin natin dito guys, yung raw data na binigay sa atin ng ating kaibigan ay nasa CSV file. Ikukumpara natin. Ito yung raw data na using total station. Ita-traverse natin to. Kukompute natin to sa traverse data computation ng Excel file muna bago mamamaya yung Civil 3D. Sa Excel file muna para makompare natin yung kanilang output adjustment data computation kung may tinatawag ba na error. So data comparison ang gagawin natin. Civil 3D, marami tayong gagamiting Excel file na traverse data computation katulad nito. Wala pa itong traverse data na to, horizontal survey control points traverse data computation sheet, at saka yung isa, ito din comparison natin. Ito naman yung isa, open traverse computation and correction. So iba-ibang Excel file na gagamitin natin at ikukumpara natin ang kanilang mga output kung parehas ba. So ito, Civil 3D. Ito kanina, kinumpute na natin sa Civil 3D. Ito na yung resulta sa kanyang output. Babalikan din natin yan mamaya. Ito namang isa ay kung na-encounter nyo ito, bullet traverse computation compass rose. So ito yung bullets. So open traverse, data computation, adjustment, correction, coordinates. So dito guys, kakailangan na natin dito yung endpoint saka first point, start station, closing station. So in-input ko na dito yung coordinates ng fixed point at saka yung back azimuth at saka yung forward azimuth. So malalaman natin yan. So unahin muna natin yung bullets traverse computation kung ano ba talaga. So dito ko na finish yung yung data. Copy lang natin yan guys. At ipipis natin sa, ano sabi dito, enter data in white cells. So dito mo nang ilalagay. Copy, number lang. Yan. So dito, malalaman kagad natin yung tinatawag na error. Kung ilan yung error. Malalaman natin kung ilan yung error na okay guys. So dito guys, yung misclosure error natin dito is 14 milli. Sa northing naman is 11 cm. So malaki. So 115 mm yung closing error na. Yan. So dito sa body truss, ito 25 station siya. So tama naman. So dito guys, itong Excel file na to guys, kailangan mo lang talaga dito i-input yung first coordinate ng first station at saka end station. So dito mo i-input yung
degrees. Hindi ka gagamit dito ng coordinates method. Ang gagamitin mo dito, yung kanyang angle, katulad to sa Civil 3D. Angle ang nilagay dito. Kukumputin niya using angle. Yung isa naman, gagamitan naman natin siya ng ito. Yan. So, dito guys, project name, track road bypass, horizontal survey, control points, traverse computation sheet. So, ito naman yung ating CSV files. Copyin na natin. Lapag natin dito. Copy. Okay. So, kukumputin niya. Hindi na copy natin lahat. Ito lang. So, copy. Hanggang baba. Okay. Copy. Dito. Lapag natin. Ayan. So, dito guys, makikita agad natin yung kanyang error. So, ang summary correction adjustment is 64 mm. Ang, correction ng departure. Ang correction naman ng latitude is 34 mm ang kanyang summary. So, ang kanyang eccentricity is 0.073 mm. 73 mm, 34 mm, 64 mm ang departure at saka latitude. So, dito, makikita mo guys, close talaga siya. So, ibig sabihin, ang takbo niya may error pero dinistribute niya yung kanyang mga error. So, yung isa naman guys, yung isa, ito Civil 3D, okay na ito Civil 3D. Mamaya ipapakita natin yung mga result kung ilan ang kanilang discrepancy for every station. So, ating compare natin kung saan ang mas malapit at saan yung tumatama sa ating mga traverse. So, ang kinuha kasi natin kanina guys, yung CSV files ng traverse using total station. Yan, coordinates. Yan lang yung input natin. Tapos ito, saan na tayo? Ito naman yung isa, yung traverse ng open traverse calculation pa rin to. So dito guys, ito yung na-video ko na to dati. Mayroon akong upload na ganito. Paano itong gawin. Pag gusto mo to i-calculate, ito na yung pindutin mo. Tapos, unang-unang ilagay mo dito yung first point station at saka back station at saka yung northing sting ng start station. Tapos yung end station at saka yung port-side station ilapag mo rin. So, huwag natin kalimutan, scale factor 1 lang. Ngayon, dito, ito yung data natin. Ito yung doon sa CSV files. Finish lang natin dito yon. Tapos, umpis natin, diretso calculate. Ito yung calculate niya. Ito na yung lumabas na calculated na data. So, yan. So, sampulan natin guys ha. Ito, calculate. Pindutin mo lang siya. Yan. Ika-calculate niya na yan. So, pagkatapos ng calculate, pwede mo na siya i-draw doon sa AutoCAD. Yan. So, ayan. Kanina nilagyan natin ng highlight. Pero nawala na yung highlight kasi nag-calculate ulit siya. So, yan guys. Ang last siguro natin, ano ba? Wala na, no? Ito. Ito naman yung last natin, yung open traverse. Ako yung gumawa nito. Binago ko yung data na to, yung computation. Yan. Ito yung open traverse pa rin to, pero dapat ilalagay mo rin yung first station, start station. Ito, in-input ko na yung end station, kasi dito i-input natin yung first station. So, baka makalimutan natin yung end station, kaya nilapag ko na. So, ang data nito, nasa ilalim, kunin natin. Copy. Copy lang natin. Tapos, dito lang natin i-paste. Yan. So, dito guys, makikita kagad natin yung resulta. So, yung nangyari kanina, halos parehas doon sa isa nating Excel file, yung kanyang distribution ng error, 34 at 64. So, dito, ito yung data na input, na output pala. Output data na yan. Yan.
output data. So dito, para mabilis na lang yung video natin, ilagay ko na dito guys yung comparison. Kasi para hindi tayo tumagal ng video. Ito yung data comparison natin sa ating Traverse. Dito guys, sa MDCIC, ang correction niya at saka GeoPro ay halos parehas ang kanyang correction. So 0, parehas ang coordinates na kanyang nakuha. Dito naman sa Open Traverse, WBCB, ay parehas din sila. 0 din ang nakuha nilang coordinates na computation ng adjustment coordinates. Ngayon, dito sa Civil 3D guys, comparison natin dito sa GeoPro, sa CMDCIC, at saka Open Traverse WCB, mayroon siyang discrepancy na 1 milli. Ang pinakamalaki ay 2 milli. Now, sa Sting naman niya ay halos 0-0 lahat. So, ang bullets rolls natin, ito yung medyo malaki sa bullets. Ang pinakamalaking distribute ng error niya is 0.064 mm o 64 mm, 6 cm. Dito noon, 5 cm sa Sting. Ay, sa Northing, ito yung Sting, 6 cm. So, malaki yung yung error ng bullets Traverse. So, yun guys. Ngayon, titingnan muna natin yung ating takbo ng Traverse. Ito. Yan. Yung pag ipilinat natin yung guys, dito sa Traverse na yun, ang computation na yun, hahaba kasi yung video natin, masyado na mahaba. Kaya ito talaga guys ang kanyang takbo. Simula dito sa Station 0, naggawa ng control points yung kaibigan natin. Napakarami, 25 station ang ginawa niya para lang ma-locate o ma-layout nila using total station yung station ng road station. So, pwede naman to GPS guys. Kung talagang may GPS, mas madali yun. Kasi dito, ang station niya ay GPS yung in fixed point at saka yung isa GPS 91 in fixed point. Dito naman, bali 4 na GPS corner ang nilagay bago sila nag-traverse using total station. So, thank you guys. Ganun lang. Kung gusto nyo magkaroon ng ganitong mga traverse data competition using Excel file na halos 130 yata lahat to. Excel files yung ginawa natin. Maliban sa iba dito, yung mga collection na lang itong iba. Yung gawa ko lang, mayroon ako dito halos 30 piraso na Excel file using Excel file. So, dito sa Civil 3D, mas madali ang data competition nito kasi nandito na lahat. Pero nandito na lahat ng gusto mong gawin dito sa Civil 3D. Ito yung traverse. Yan. Ang pag-traverse niyan, kailangan mo lang ma-plot. Siya nang magbibigay lahat ng distribute ng error katulad ng binigay kanina. Ito. Yung sa Civil 3D. Yan. Siya na mag-compute lahat dito. Command lang kailangan mo at magbibigay pa siya ng location map yung Civil 3D data computation adjustment. Thank you guys. Maraming salamat. Good luck. God bless.